Kumusta kayo mga boss? Ito, nagbabalik po uli tayo at meron akong isi-share sa inyong Baron Digital TV Box. Okay? Yan. Ang issue po nito mga boss ay wala tong power. Tulad po palagi na nababanggit ko sa inyo pag may mga ganito kayong issue. Ito, meron kayong reference, meron kayong guide. Kung paano gawin ang inyong box na walang power at kung parehas ng issue. Ano po? Ito. At ang kanyang may label po siya sa ilalim. Wag po kayong magkakamali dito kasi ang nakalagay pong DC input niya ay 5 volts lang. Ano po? Tulad sa mga adapter ng cellphone, ganyan. 5 volts lang po yun. Hindi po siya pwedeng saksakan ng 12 volts. Masusunog po ang parts niyan sa loob. Okay, so dito titingnan natin kung bakit walang power. Kung nasaksakan ba siya ng 12 volts adapter o may ibang sira, ano? Dito meron tayong adapter dito. Okay. Yan, susukatin muna natin ang ating adapter para makita nyo po na may voltahe tayong yan. May voltahe tayo sa adapter. Kasi 5 volts lang naman po ang kailangan niya, ang supply niya. Yun. So, meron tayong 5.3 volts, ano? Yan. So, yun. Tetestingin natin at kung kasi wala nga pong power, kung ano ang resulta. Kung nagbi-blink lang ba ang ilaw niya o walang blink. Yun. So dapat ilaw na po kagad yan ng green dito sa may USB socket sa may right side. So wala tayong nakitang LED light dyan na kulay green. Yun. At ito, walang power po talaga ang ating box. Dito malalaman nyo po mga boss kung paano yung i-repair ang ganitong mga issue. Kung nasunog siya dahil nasaksakan nga po ng 12 volts adapter o may ibang parts lang na nasira, na bumigay sa loob. So, baklas muna natin. Ito po ay napakagandang digital box din. Malinaw din po ang ano nito. Ang nasasagap na channel. Maganda rin po ito. So yun, nabuksan na. At maalikabok. Pasensya na po kayo sa alikabok. At ganyan po talaga yan. Katagalan yan. Yan ang nangyayari. Siyempre, linisan muna. Linisan. Salamat po pala sa aking mga mahal na subscriber. Ano po? Salamat po sa panonood sa aking channel. Sana po nakakatulong sa inyo yung aking nababahaging video. At sa magsasubscribe pa lang po, salamat po sa inyo. Mga boss, salamat sa panonood. Sana nakakatulong sa inyo ang naisishare kong video. Salamat po. Maraming salamat po. So yan. Dito yung ating 5 volts adapter. Yan. Okay. Meron tayong ano dyan, coil. Coil po yan, yung maitim. Yung isa po dyan ay capacitor. Tapos yung capacitor, papasok sa regulator. Yung 8 pins IC, yan. 5 volts regulator, maglalabas siya ng 3.3 volts. So, ito, tetesterin natin kung bakit siya walang power. Ano po mga boss? Yan, dito malalaman na natin kung bakit. Tester tayo, naglagay tayo ng adapter. Yan. Susukatin natin yung ating adapter sa input. Kung hindi ba bumaba o bumaba. Ayun po mga boss, meron tayong 1.2 na lang ano po. Dapat yan 5 volts steady. Stable 5 volts po yan.
nag-drop voltage po ang ating voltahe. 1.2 volts na lang. Ibig sabihin po, may problema yan sa mainboard. Meron po diyang problema, may shorted po ang mainboard natin. Kasi nagda-drop po ng voltahe siya. So, tinanggal ko adapter, sukat uli. Ayun. Meron tayong 5 volts naman. Okay? Yan ang hanapin natin sa board kung bakit siya nag-drop. Pagka ganyan po, drop mga boss, nabagsak ang voltahe, may shorted yan. Yan ang hahanapin natin. Okay? So yun, drop talaga. Yan po mga boss. Dito mga boss, ito panoorin nyo lang mabuti at para makuha nyo ang solusyon ng mga ganyang issue ng box. Halos lahat po ng box, mapa TV Plus, GMA box, Baron box, kung drop ang voltage, ito po. Ito po, halos pare-pares lang po yan dahil yan, ganyan po ang nangyayari dyan. Magbabuzzer check tayo mga boss, ano? Yung SMD capacitor. Madalas po kasi dyan, mga SMD capacitor. Yan. Panoorin nyo lang po kung paano ko ginawa yung pagtitrace ng problema. Siyempre, ilalagay natin yan sa buzzer mode. Buzzer mode tayo dyan. Okay, so pinag-short ko yung ating tester. Beeping, nagbibip. Okay yun. Dapat po isang beeping lang, isang beep lang sa isang capacitor. Huwag po dapat dalawa. So diyan po, mapapansin natin dalawang beeping niya. Dapat isa lang. Okay, sa mga ibang capacitor naman, isa lang naman siya. Okay, ang normal lang po ay isang beeping. So dito po may problema tayo sa main power supply niya na 5 volts, ano? Diyan hanapin natin kung bakit siya beeping ang magkabila, dapat isa lang. Shorted po pagka ganyan, ano po. Yan po, makikita nyo dyan mga boss. Yung L, yan lang po ang ating capacitor. Yung tatlo po, coil yan, coil. May beeping po talaga yung tatlong yan. Yan po dapat ay isa lang. Kaso dalawa siya, shorted po, shorted. Yan, ulit. Okay, shorted talaga siya mga boss, shorted. Okay, so 5 volts line yan, mayroon siyang connected sa 5 volts line na shorted. Yan ang isi-share ko sa inyo mga boss kung paano hanapin. Yan, yung black probe po dyan, nakatusok yan sa ground. Sa HDMI socket, tsaka sa USB socket. Tapos yung red, yung pang trace. Dapat isang beeping lang po, hindi dapat dalawa. So yan mga boss, dito po 5 volts po ang ano niyan, connected po yan sa power supply. Diyan po dalawang buzzer po siya mga boss, oh. Okay, dalawang beeping siya, dapat isa lang yan. At saka mapapansin nyo mga boss, may crack po ang ating capacitor diyan, oh. Yun. So ibig sabihin pag may crack po ang ating capacitor, may defect na po yan, diyan na po nagkaka-problema. Diyan po nagkaka-shorted. Okay? Yan, no, crack siya. 5 volts po ang supply niyan. Kaya po pala, nung pag-tester natin doon sa adapter ng capacitor, di ba, beeping dalawa, connected po yan, yung capacitor na yan. Tatanggalin po natin yan, mga boss. Papalitan natin. Ganun lang po, kung halimbawa makakita kayo ng capacitor na biyak na po, pag binuksan nyo, at umiinit mabuti, yan. Sigurado pong defect yan, shorted yan. Dito mga boss, hindi tayo magkakat ng video, no? Tuloy-tuloy po ito para makita nyo kung nung napalitan na at nung tinatanggal ko pa lang at nung pinalitan na at nung matesting. Ano po? Ayan. Po, panoorin nyo lang mga boss. So yun. Tanggal na natin. I-confirm natin yan mga boss, i-buzzer check ulit natin yan. Dapat kasi isang buzzer lang. Pagka
ni-reverse yung tester, dapat hindi na magbabuzzer. Pero pag nag-buzzer, shorted talaga. Okay. Yan, testing tayo dyan. Okay, nag-buzzer. So, dapat pag reverse niyan, ang tester ko wala na. Pag nag-buzzer pa rin, shorted talaga. Yan ang ating defect. Okay, mga boss, no? So, yan na nga. Confirm na natin na ang shorted dyan capacitor na yan connected sa 5 volts ng HDMI at USB socket. Yun. At papalitan natin yan, mga boss. Yan pa, pagkaka-shorted kasi mga boss, pag nagdadrop ng voltahe, nainit po yan, umiinit sa board. Mararamdaman nyo naman, umiinit yan. So yun, meron na tayong pamalit na capacitor, SMD. So yun, yan. Dinadagdagan ko lang ng LED para mas madali pong kumapit. Ganyan pong gagawin nyo pag maglalagay kayo ng SMD parts. Lagyan nyo muna ng LED para pag lapat nyo, madali na siyang hinangin. Nakapit agad. Yan po, kaya pala may buzzer agad doon sa 5 volts adapter sa input. Connected po yan. O yun nga po, inulit ko lang para maintindihan. Okay, kung meron kayang ganyan pong Baron digital box, ito po, pag walang power. Pag drop ang voltahe, yan. Palitan nyo po yung SMD capacitor na yan. So yun, nakabit na natin mga boss. Double check lang. Baka kasi pag uminit ay malaglag, kaya i-double check nyo po ang inyong hinang. Yan, okay na. Nakabit na natin ang ating pinalit na SMD capacitor. Ganoon lang po mga boss. Kung kayo magtitrace ng sira, sundan nyo lang po itong aking tutorial na to. Makukuha nyo po kaagad kung paano ayusin. Yan, buzzer check. Dapat hindi na. Okay. Yun. Kabila. Babasa sa buzzer muna. Dapat wala na. Okay na po ang ating capacitor. At ito yung ating defective. Yun, shorted talaga siya. Yun, ito mga boss, ready for testing na po tayo, no? Kung gagana na. Kung ilaw ng ating Baron digital box. So yun. Ready for testing na. Ayan. At magbo-voltage check din tayo dyan mga boss kung okay na yung ating supply, kung hindi na drop. Dapat stable 5 volts kasi yun. Yun. Yun na nga mga boss, at meron na tayong LED light, ano. Meaning po mag-on na to ang ating unit na to. Pero testerin muna natin ang supply kung hindi na bumaba na 5 volts. Pasensya na po kayo doon mga boss. Nasagi ko yung ating camera, nalaglag. Pasensya na po. Kung medyo nahilo kayo doon sa part na yon. So yan, sukat tayo ng voltahe. Yun, 5 volts stable na. Yan po. Di ba kanina 1.2 lang yan, nag-drop ang voltahe kasi yun nga po may shorted. Tapos mayroon na tayong LED light nung napalitan na natin yung capacitor SMD. Okay? Yun.
Ngayon, gawa na natin, testingan naman natin po yan sa TV kung may display. Ang mahalaga po dyan, makita natin kung may display ang ating box matapos natin gawin. Ito po, tuloy-tuloy ang video natin, ano, para makita niyo po na kung paano siya i-repair, kung paano napalitan at gumana. Yan. Yun na ang ating, hindi na nawala ang ating LED light at ito yung SMD capacitor. Yan, tetestingin natin to sa TV. Salamat po sa magsasubscribe sa aking munting channel, mga boss, mga ma'am. Sana po nakatulong yung aking munting tutorial. Ano po? Salamat po, salamat. Ayan, at dito, ready na ang ating baron box at ang ating TV. O yun, okay na po. Meron tayong display at sana meron ng channel lumabas. Yun. Okay na po ang ating baron box. Na-restore na po natin ulit.